Magandang araw mga kaibigan. Nakakalungkot po na balita pag-usapan natin dito. May karahasan na naman na nangyari sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga. Ito sa post ng Philippine Star. A grade 11 student stabbed and wounded two classmates who allegedly bullied him on Wednesday morning inside a classroom at Cabaluay National High School in Barangay Cabaluay, Zamboanga City. Grabe. Ano na ba nangyayari sa ating paaralan? Tingnan natin ang, ito ang balita. Police and barangay officials said the suspect has been previously subjected to bullying and peer pressure from the students he stabbed. Ito na yung mga picture, Huwag na nating ipakita ang mga pictures ng mga bata. Ano pa? A grade 11 student, yan. Initial police investigation showed the stabbing occurred after the two victims allegedly beat up the smaller built suspect inside the classroom, according to Major Chester Natividad, Chief of Zamboanga City Police Office, Criminal Investigation and Management Special Unit. The student then pulled out a small kitchen knife wrapped in paper and stabbed the two classmates. Both victims were rushed to a government hospital for treatment, while the suspect was taken to the school's office of the guidance counselor. Police and barangay officials said the suspect had previously been subjected to bullying and peer pressure from the same students. Initial interviews also indicated that the victims pressured the suspect to smoke Mary Jane. Wow! Grabe na, Mary Jane, yung hinihit-hit ba? Yan na ang ating paaralan ngayon. Sandali. Bakit? Biglang tumunog. Ano pa? Authorities are investigating the alleged pulburon or Mary Jane involvement and how the weapon was brought into the school grounds. The identities of the students, all minors, have been withheld. Senator Kiko Pangilinan, pasok! Ang batas ni Pangilinan, napakaganda, nakakatulong sa mga minor de edad para hindi maparusahan sa mga ginagawang ganito. The Department of Education assured public that the Schools Division Office of Zamboanga City is closely monitoring the situation and is working with the school administration to ensure that proper intervention, including support services for affected learners and school communities. The agency urged the public to allow authorities to complete their investigation and refrain from spreading unverified information. Sabi dito, let us continue to support our schools and promoting a culture of respect, understanding, and care for all learners. Hay, nako, nakakalungkot. Minonitor ko yung kahapon, nag-hearing si Senator Contiveros, yung nangyari sa Tacloban. Merong post na nabasa ko, isang expert daw. Psychiatric expert na, basta expert. Ang sabi is, yung bata daw, pag pinapalo mo, usually daw ang bata na pinapalo will resort to violence later on. Kaya ang punto nila is, huwag niyong paluin ang mga bata. I totally disagree. Kasi ako, as a young kid, nakatikim ako ng palo sa aking tatay.
Sundalo yung aking tatay. Disciplinarian. World War II veteran. Philippine Constabulary. Belt pa nga eh. O kaya kahoy. And reflecting on my life right now, yung pagka-stricto ng tatay ko nakatulong sa akin para maging matino ang buhay ko. Ang aking mga anak, pinapalo ko rin sila. Kung ano yung pinagdaanan ko sa aking tatay, nakatikim ako ng sinturon eh. Kaya pag nagkakamali aking mga anak, sinisinturon ko rin sila. Why? Nakalagay po sa Bible. Spare the rod. Ano bang sabi doon? Basta, kung mahal mo yung anak mo, huwag kang matakot na disiplinahin. Do not spare the rod. Kung gusto mo na maging matino yung anak mo. Ganon ang sinasabi sa Proverbs eh. Ibig sabihin, pag nagkamali, paluin mo. Noong estudyante ako, nakatikim ako ng palo sa mga teachers. O tayong mga senior citizen ngayon. Kumusta ang disiplina sa eskwelahan natin noon? Di ba napaka-stricto? At dahil sa napaka-stricto ang mga teachers noon, tumino ang buhay ko bilang estudyante. Dahil yung principal namin noon sa elementary, tandang-tanda ko pa, Mr. Parong. Reynaldo Parong. Malit lang kami sa flag ceremony, nandiyan na yan. Naghihintay yung principal. May pamalo na stick kawayan. Ayun, nakatulong sa akin. Itong style natin ngayon. Huwag mong galawin yung bata. Masyadong malamya. Sige. Ituloy nyo lang yung batas pangilinan. Tignan natin anong mangyayari sa ating bayan. Again, Tapos, high school sila, gumagamit na sila ng Mary Jane. Ano ngayon? Sabi ni DILG Secretary, bumaba na daw ang paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ito, misyong eskwelahan, gumagamit. Again, pinaka-the best pa rin ang ating Tatay Digong, yung kanyang war on polvoron. Sayang, nakakamiss ang pamamahala ng ating Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa gipatindog nga balay ni Janmel nga taga Sitio Malipayon. Muna ni ang gipatindog nga balay nga pagaatupan karon og muna ni ang ngero nga gitabang nga gihatag sa iya nga iyang iatop karon. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Janmel. At sa Ginoo sa naghatag sa siya nagatop na gid ko sa gikon nga balay. Gipatindog nga balay. Ipatindog nga balay. Oo, so nakigpuyo lang dai ka sa imong mama. Oh. So pila na kabulan nga nakigpuyo ka? So dugay-dugay na gyud. So karon pa ka nakabalay. So salamat kayo.